magsasadyos kayo, alakad kayo sa aking palatuntunan, sabi ng Diyos kay Solomon, patutuparin ko ang pangako kay David na iyong ama, hindi kayo kukulangin ng lalaki na uupo sa luklukan ng Israel. Yung kalooban ng Diyos na yan ang kanyang bayan, pamunuan ng lalaki mula pa sa panahon ni Haring David. Sabi ng Sabadista, ba't si Deborah? Wala pa kaharian ng Israel noong panahon na wala pang nakatatag na kaharian eh. Ang unang-unang naging hari sa Israel, si Saul. Kung si Saul na hindi tapat sa Diyos, pinalitan ni David. Mula kay David nangako na ang Diyos, hindi kayo kukulangin ng lalaking upo sa Israel. Hindi kasama si Deborah ron dahil hindi pa naman panahon ng kaharian ng Israel noon eh. Pero nung matatag ang kaharian ng Israel, nangako ang Diyos kay David. Alam mo naman kung mangako ang Diyos, hindi niya binabago eh. No? Kaya pagdating ni Kristo, nang mamili siya ng leader sa iglesia ang totoo, ang niya ganyan mga apostol, walang apostola. No? Obispo, walang bispa, obispa. Ayan. Kaya reflected yung kalooban ng Diyos hanggang sa iglesia ng unang siglo. Tapos ngayon, magtatayo ka ng iglesia, babae ka. Lakas naman ang loob mo. Tapos nung magkamali ka, papasa mo sa Diyos. No? Ano kayo sasabihin mo sa akin na yung itinuro ni Ellen G. White ay totoo? Ito, turo ni Ellen G. White, ha? Pag ikaw daw ay sumamba ng linggo, tatatakan ka lang ng Antikristo, yung tanda ng hayop. Ito, nasa kanilang aklat eh. Basahin natin yan, Seventh-day Adventist Believe. Page 167 of the Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrine of the Seventh-day Adventist Church. Brother Daniel, por favor. Choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Ang sabi ni Ellen G. White, choosing to worship and honor Sunday in full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. For so long a time, yan ang aral ninyo. Pag sumamba ng linggo, lalagyan ka, tatatakan ka ng Antikristo at saka ng mark of the beast. Ngayon, discovery ko ba naman sumasamba na rin pala sila ng linggo. Pakita natin itong nandito sa Brazil. Doon po sa Minas Gerais ng Brazil, nakakita ako ng templo ng Sabadista. Ito po, Seventh-day Adventist Temple at Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil. Ano nakalagay dito? Lagay mo. Ayan o. Novo Tempo, Horarios de Culto, mga araw, oras ng pagsamba, time of worship, Sabado, alas 9 ng umaga. Culto Joven o pagsamba ng kabataan, 17 oras o alas 5 ng hapon. Domingo, 19:30 oras. Ibig sabihin, alas 7:30 ng linggo. May pagsamba. Kung di ba naman kayo walang hiya itong mga taong ito? Sasabihin mo, pag sumamba ng linggo, tatataka lang Antikristo ng Mark of the Beast. At may pagsamba na kayo ng linggo ngayon. Hindi lang pala doon. Naging curious ako. Sabi ko, yung nabasa ko sa libro nila, pinakainan nila ngayon dahil sumasamba na sila ng linggo dito sa Brazil. Aba, hindi lang pala sa Brazil yan. Ano? Pati pala sa Haiti meron noon. Ay sa Honduras. Ito, Templo Adventista del Séptimo Día in Santa Cruz in Santa Cruz de Johua, Honduras. Ano nakalagay dyan sa Honduras? Ayan. Reuniones, Domingo, alas 6 ng gabi. Sabi ko, talagang itong mga Sabadistang ito, hindi lalaban ng diskusyon itong mga ito. Kaya dito, ayaw lumaban ng diskusyon sa akin eh. Mapapahiya sila sa kanilang mga maling aral eh. Unang-una, iglesia ang itinayo ng babae. Hindi autorisado ng Diyos ang babae magtayo o mag-leader ng iglesia. Kagaya rin ng iglesia quadrangular. Babae rin nagtayo nun eh. Baka may alam pa kayong iba, sabihin nyo sa amin. Para maikalat natin sa buong mundo na yung mga iglesia ang itinayo ng babae, siguradong mali. Dahil labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Si Ellen G. White hindi lang namuno eh. Siya mismo nagtayo. Basahin natin sa kanilang libro, kapatid na Daniel. Ito po sa Seventh-day Adventist Believe, a Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, page 224. The gift of prophecy was active
in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Hindi chismis yan, mga kapatid. Ang may sabi niyan sila mismo, libro nila yan eh. Meron akong kaopya, bumili ako eh. Binentahan ako niyan eh. Meron ako niyan. Nasa library ko. Inopya na lang namin sa computer. One of the founders of the Seventh-day Adventist Church. They claim that Ellen G. White is one of the founder, but eventually, she became the leader. The commanding power in the Seventh-day Adventist Church. That's why, at each start, ang tawag dyan sa batas, void ab initio. Mali mula sa umpisa. Kasi ang pagkatayo, babae nagtayo. Kaya ang aral mali, di naintindihan yung Biblia eh. Bakit? Nagtuturoan Diyos ng ibang araw bukod sa ikapitong araw eh. At yung araw na yon, si Kristo yon. Siya ang kahapon, ngayon at bukas, makalawa, makaituloy, ikaapat. Mga unang Kristiyano, sasabihin mo, pag sumambay ka ng linggo, tatanggap ng tanda ng hayop. Sabi nila sa kanilang doktrina, pag sumamba ka ng linggo, tingnan nga natin yung mga unang Kristiyano, sumasamba ba sila ng linggo? 2:46 ng gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Bukas, makalawa, makaituloy, ikaapat. Mga unang Kristiyano, sasabihin mo, pag sumambay Kristiyano, sumasamba ba sila ng linggo? 2:46 ng gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Tanyo, kita nyo mga kababayan, yung mga unang Kristiyano araw-araw nasa templo eh. Nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Sabi ni Ellen G. White, pag kaya ka sumamba ka ng linggo, tatanggap ka ng marka ng the mark of the beast, ng tatak ng hayop. Pwede kayo rin na meron na ngayong tatak ng hayop kung totoo yung sinasabi nyo. Bakit? Yung mga unang Kristiyano eh, araw-araw nasa templo eh. Nagpupuri sa Diyos, sumasamba. Di ata naman, Sabado lang. Naku naman, ang babaw naman niyang nalang pulsitas. Military ko ako, Brother Eli. Handa ka po magbigay ang aking sarili sa tunay na paglilingkod. Kung ito pong samahan ninyo ay tunay na sa Diyos. Meron po kaming usapan. Pag sinagot niyo po ito, tama ang talata, tama ang sagot. Dito na ako sa inyo, Brother Eli. Sige po. Sagot ng tama. Ewan ko lang po sa kanya, pero sa awa ng Diyos po, sa amin naman po siya pupunta. Sige Isahan na po yan. Matagal na po. Pwede po magtanong ng tatlo? Sige po, conforme naman po yun sa haba ng
Mga kababayan, magandang araw po muli sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa panibagong araw, buhay at lakas na kanyang ipinagkakaloob sa atin sa araw na ito. Mga kababayan, muli ko pong pinag-anyaya sa inyo ang pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng NCGI. Alam niyo po kasi mga kababayan, sa panahon po natin ngayon, napakarami na pong mga nagsilitawan na ang mga aral ay nagliligaw lamang. Isa lamang po ang paraan, literal na paraan, para po malaman natin kung alin talaga at sino ang nagtuturo ng totoo. Maliban na ating ikumpara-kumpara ang mga doktrina, kasi kung hindi natin maririnig yung iba, paano natin malalaman kung yung itinuturo sa atin ay tama kaysa sa kanila? Kaya pinag-anyaya po namin sa inyo, mayroon din po kaming ginaganap na mass indoctrination, Monday to Friday po, tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 9 po. Pakinggan nyo lang po mga kababayan at ikumpara nyo po sa mga napapakinggan nyo na para sa ganung paraan po magkaroon tayo ng comparison. At maraming salamat po sa kung inyong pauunlakan at salamat sa Diyos. Ito na po, pakinggan na natin ang ating kapatid na Eli. Unahin po natin si kapatid na Jimmy Taranay, INC. Ako, naniniwala po, siguro meron din po ritong kapatid na INC. Brother Eli, sa totoo po, nanonood na po ako sa inyo noong nasa RJ29 pa po kayo. Matagal na po ako, 9 days pa po, nanonood na po ako sa inyo. Salamat po. Pero po, mula po nang pumasok ang tamang daan, siguro year 2001 po. Ito po, kasasabi niyo lang po, Brother Eli, kayo direktamente sa Biblia po, ano po ba? Biblia. Pag hindi po sa Biblia, alam po naman po ng mga kapatiran nyo narito, sila po ang mga saksing buhay na, lalo na po yung matatanda, narinig po nila ito sa programa ninyo, maging sa radyo man o television. Ito po, talata po talaga po ito, Brother Eli. Kasi po, may nakakay po sa akin rito, kasi po, military po ako, Brother Eli. Handa ka po ibigay ang aking sarili sa tunay na paglilingkod. Kung ito pong samahan ninyo ay tunay na sa Diyos. Meron po kaming usapan. Pag sinagot niyo po ito, tama ang talata, tama ang sagot. Dito na ako sa inyo, Brother Eli. Sige po. Sa isang salita naman po, Brother Eli, kung hindi nyo masagot ng tama, ewan ko lang po sa kanya, pero sa awa ng Diyos po, sa amin naman po siya pupunta. Sige Isahan po. lang po yan. Matagal na po. Pwede po magtanong ng tatlo? Sige po, conforme naman po yun sa haba ng sagot. Okay. Unang pong tanong, talata po ito, nakasulat po doon sa kanila sa ano. Sabi po sa tamang daan nila, Karamil, sabi ko, may time na kontra-kontra po kayo. Ngayon, pumapalit na daw po kayo sa 150 contradiction. Pero isa lang po ang talata, kung maaari, kahit na isa lang. Sige po. Sa Marcos 14:50 po, may nagtanong po sa inyo, sino po ang nagsitakas? Ang sabi niyo po, hindi po pwedeng ang tumakas ay ang mga alagad, kundi ang mga dumarakit. Pero sinagot niyo rin po yun sa isang pagkakataon. Sa pagkakataon yun, hindi po tumakas ang mga dumarakit dahil, ay tumakas mo muna ang mga dumarakit sa mga pagkakataon yun dahil meron po ubot-ubad na tumatakbo at kasi sa hindi po kalayuan, si Apostol Pablo ay sumusunod po habang si Kristo ay dinatakip na po, di ba? Hindi po si Pablo yung Sino po? wala pa po si Pablo nung panahon na yun. Sino po yun? Hindi pa si Apostol. Ay, si Santiago po. Hindi, babasahin na lang po natin. Ano po yung tanong niyo muna? Marcos 14:50 po. Ano po tanong niyo ron? Kasi ang sagot niya po, imposible ho na iwan po ng mga alagad. Ang Panginoong Jesucristo sa Marcos 14:50. Hindi ko nun nasagot. Hindi po. Posible. Ang ito sa tamang daan kasi po nilalabas. Hindi gano'n. Kasi alam nyo, sa tamang daan, lagi na lang pinapalitan yung sinasabi ko ron eh. Hindi po. Ganun yun eh. Mabuti, basahin natin. Basahin natin, kapatid ng At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Papansinin mo ang ulat, iniwan siya ng lahat